Mga usaping madalas na babasa sa mga pahayagan, na pag-uusapan, napapanood sa telebisyon at naririnig sa radyo. Usaping batas at karapatan dapat alam mo. Batid mo ba ang laws on communication, expression, and speech at mga limitasyon nito? Hindi. 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 Karapatang pantao mo ba ay natatapakan na? O ikaw ang nakakatapak sa karapatan ng iba? Kailan mo masasabing naaagrabyado ka o ikaw ang nakakasira sa reputasyon ng iba? Ako si Justin Pagatpatan, maglalahad ng mga bagay na dapat ay alam mo. Ito ang Malaya. Bago ang lahat, ano nga ba ang nakapaloob sa batas ng Pilipinas? Sa malayang paglalahad, kalayaang maglabas ng ekspresyon at pribadong komunikasyon. Ating saliksikin at alamin. Ano nga bang batas ang nangangalaga sa ating mga pribadong datos? Ang Republic Act 10173 o Data Privacy Act of 2012 ay ang karapatan ng isang tao na maprotektahan ang kanyang pribadong datos. Ang layunin ng batas ay pangalagaan ang personal na impormasyon ng mga customer, kagaya ng kanilang mga numero ng cellphone at email, pati na rin ang kanilang tax identification number kapag sila'y nag-a-apply para sa mga serbisyong tulad ng bank account o cable service. Ipinagbabawal din dito ang pagbibigay ng sensitibong impormasyon sa ibang tao. Ang batas ay nagbabala na maaaring makuha ang personal na datos at pera ng isang customer sa pamamagitan ng pagsilip sa isang website o sa isang data breach sa isang kumpanya. Inilalaman din ng batas ang karapatan ng customer na malaman kung paano gagamitin ang kanilang personal na impormasyon na tinatawag na waiver of rights. Ang mga lalabag ay maaaring ipagbigay alam sa National Privacy Commission at maaaring parusahan ang mga kumpanya o tao mula 500,000 hanggang 4 na milyong piso, depende sa kanilang pananagutan. Sa tuwing tayo ay bumibisita sa mga websites, ay palaging lumalabas ang mga cookies. At kadalasan ay hindi na natin binabasa ang mga rules and regulations na nakapaloob dito. Ang cookies sa internet ay maaaring maging isang issue sa aspeto ng data privacy at karapatan ng mga Pilipino. Sa ilalim ng Data Privacy Act of 2012 o Republic Act No. 10173, mahigpit na ipinagbabawal ang hindi otorisadong pagkolekta, pagproseso at paggamit ng personal na impormasyon ng isang individual. Sa kaso ng cookies, ito ay maaaring magamit para sa pag-track ng online na kilos ng isang user, kagaya ng pagbisita sa mga website. Ang ilang uri ng cookies ay maaaring makolekta ang impormasyong tulad ng mga paboritong pahina, oras ng pagbisita, at iba pang detalye na maaaring maging bahagi ng personal na datos. Kung hindi na ayon sa batas ang paggamit ng cookies na ito, ay maaaring ituring itong paglabag sa Data Privacy Act.
karapatan ng mga Pilipino na protektahan ang kanilang privacy. At dapat malinaw ang layunin ng paggamit ng cookies. Dapat maipaliwanag ng mga website ang kanilang privacy policies at kunin ang pahintulot ng mga user bago gamitin ang cookies na naglalaman ng personal na impormasyon. Kaya naman maging maingat sa mga pagtanggap ng mga cookies. Sa pagsakop ng teknolohiya sa ating mundo, ay mas napapadali ang pagproseso ng lahat ng bagay. Sa pagbili ng iyong mga kailangan, pagpapadala ng mensahe, at higit sa lahat, ay mas napapadali ang pagsagap mo ng impormasyon. Ngunit hindi lang ito ang naging dulot ng teknolohiya sa atin. Dahil kahit na ang pagkikipag-away o pagpaparinig o mas kilala sa tawag na patama ay dumadaan na rin sa teknolohiya sa pamamagitan ng social media post. Talamak at nagkalat ngayon sa lahat ng social media sites, lalo na sa Facebook, ang pagpapatama at paninira ng kanilang kapwa. Konting kibot, post agad ang ating mga netizens. Paano kung sinisiraan ka ng dati mong kaibigan sa social media at nasisira na ang iyong reputasyon? Ano ang maaari mong gawin? Uy, mga preni, kaya pala magaganda ang pang-uutidi ni Marian. May nag-aalagang sugar daddy sa kanya. Hashtag dahil kay daddy, angat buhay ang lahat. Maaari mo siyang kasuhan ng cyber libel. May batas na nagbabawal sa anumang hindi ka nais-nais na gawain gamit ang internet. Ang batas na ito ay ang Cybercrime Prevention Act of 2012. Ang Cybercrime Prevention Act of 2012 o Republic Act No. 10175 ay isang batas sa Pilipinas na naglalayong mapanagot ang mga nagkasala ng krimen sa online o sa pamamagitan ng paggamit ng teknolohiya. Ilan sa mga pangunahing parusa ay maaaring maglakip ng pagkakakulong at multa, depende sa kabigatan ng krimen na naganap. Ang batas na ito ay nahahati sa ilang aspeto. Una, krimen laban sa confidentiality, integrity, at availability ng mga computer data systems. Krimeng may koneksyon sa computer, gaya ng pangloloko sa internet at pagnanakaw ng identity. Isang halimbawa nito ay ang umuusong RPW o roleplay world kung saan gumagamit sila ng ibang identidad ng tao. Krimeng may malalaswang content gaya ng pornografiya sa internet. Paninirang uri gamit ang computer at internet o mas kilala sa tawag na cyber libel. Ano nga ba ang cyber libel? Isa ito sa mga krimeng sakop ng Republic Act No. 10175. Ang cyber libel ay katulad pa rin ng libel na matatagpuan sa Revised Penal Code. Ngunit ito ay sa pamamagitan ng Information and Communication Technologies. Hindi lamang ito na isasagawa sa mga social networking sites, kundi maging sa lahat ng wired at wireless networks. Ang tanong, paano kung hindi naman pinangalanan ang taong sinisiraan? Papasok pa rin ba itong cyber libel? Oo, ayon sa hatol ng Korte Suprema. Hindi kinakailangang itukoy ang pangalan ng taong sangkot. Sapat na ang pagkakakilala ng mga mambabasa sa inilahad na paglalarawan. Halimbawa, kung mag-post si Donita sa Facebook na, "May isang kapitbahay ako, anak ng guro, palaging may kasamang mga lalaki, at kung kani-kanino kumakandong, nagpabuntis at nagpalaglag kamakailan lang." Maaaring ituring pa rin itong cyber libel kahit na hindi ipinahayag ni Donita ang pangalan ng kanyang kapitbahay. Basta't madaling makilala ng mga mambabasa
kung sino ito. Paano naman ang mga pagpaparinig sa Facebook? Cyber libel din ba itong maituturing? Depende ito sa uri ng pagpaparinig. Kung ang pagpaparinig ay naglalaman ng masamang akusasyon o pahayag na nag-iiwan ng ideya na ang isang tao ay may krimen, bisyo o depekto, maging ito man ay totoo o hindi, o anumang kilos, kalagayan o sitwasyon na maaaring makaapekto sa dangal at reputasyon ng isang tao o kumpanya o maaaring magdulot ng pag-alala sa alaala ng isang yumao. Ito ay maaaring ituring na cyber libel. Ayon sa panukalang ito, ang parusa sa mga cybercrime ay hindi bababa ng 6 na taong pagkakakulong at hindi bababa ng 20,000 pesos na multa. May kabigatan at depende pa kung anong klaseng krimen ang ginawa mo. Republic Act No. 1017-5 nagbibigay ba ng karapatan sa gobyernong buksan ang email, inbox at mga private messages? Sa pag-aproba ng batas na ito, maraming netizens ang nagkaroon ng pangambang maaaring buksan ng pamahalaan ang kanilang email, inbox at pribadong mga mensahe. Gayunpaman, hindi binibigyan ng kapangyarihan ng Republic Act No. 1017-5 ang gobyerno na buksan ang mga nasabing komunikasyon tulad ng email at private messages dahil ito ay inaasintado ng 1987 Constitution. Ang anumang ebidensyang nakuha mula sa email, inbox, private messages at iba pang pribadong komunikasyon sa internet na lumalabag sa privacy of communication ng isang mamamayan ay hindi maaaring gamitin laban sa kanya sa korte o sa anumang kaso. Ang sinumang mapatunayang naninira ng puri ng kanilang kapwa ay walang ligtas sa batas, kahit pa sabihin nilang ito'y kabilang sa kanilang freedom of speech and expression. Ating tatandaan na ang mga karapatang ito ay hindi absolute o may limitasyon, lalo na kung idadaan sa social media ang pagpapahayag ng kanilang saloobin na may posibilidad o intensyong makasira ng pagkatao. I am entitled to my own opinion. Freedom of speech ko ito. Iyan ang ilan sa mga pangangatwiran nila. Sa paglamon ng social media sa ating sistema, tila ba naging normal na sa ating lipunan ang hate speech. Ang taba mo, parang nanganak ka na ng 5. Grabe! Ang itim mo, parang kang lumulutang na damit. Marirape yan dahil sa uri ng pananamit niya. Kasama sa ating karapatang pantao ang malayang pagpapahayag ng ating saloobin at ekspresyon. Ngunit mahalagang malaman kung hanggang saan ang hangganan ng malayang paglalahad. Ang freedom of speech at expression ay unprotected kung ito ay nagpapahayag ng obscenity o kalaswaan, defamation o paninirang puri, fraud o panloloko, incitement o pag-uudyok sa isang tao na gumawa ng violent action, fighting words, true threats o pagbabanta, speech integral to criminal conduct, child pornography at diskriminasyon sa lahat ng aspeto, sa lahi, kasarian at relihiyon. Ang hangganan ng malayang paglalahad ay dapat naaayon sa kakayahan nating panagutan ang ating mga pahayag. At magsisimula ito
sa sariling kagustuhang humakbang sa mapanagutang at responsableng paggamit ng demokrasyang tinatamasa. Ang mga karapatang ito ay hindi nagbibigay ng lisensya para umabuso. Ang bawat individual ay malayang magbahagi ng kanilang mga pananaw, opinyon at paniniwala patungkol sa mga relihiyon, pamahalaan at ideya ng walang takot sa censorship o parusa sa batas hanggat hindi sila nakakasakit o nagdudulot ng panganib sa iba ay protektado ito ng Article 3 Bill of Rights Section 4. Dahil sa malayang pagpapahayag, binigyan tayo ng pagkakataon na ipahayag ang ating mga paniniwala, ihayag ang mga nararamdaman, magbigay ng kritika, iparating ang mga hinaing, at makibaka laban sa kawalan ng katarungan. Ang freedom of expression ay nagbibigay sa atin ng kakayahan na makipag-usap sa iba, nagbibigay ng dignidad at halaga sa bawat miyembro ng lipunan at nagbubukas ng pinto para sa bawat indibidwal na maabot ang kanilang buong potensyal bilang tao. Kung may batas na pumoprotekta sa ating freedom of speech at expression, meron din ba kayang pumoprotekta sa ating privacy of communication? Ating alamin. Ang batas na ipinasa noong June 19, 1969, kilala bilang Anti-Wiretapping Act, ay ang unang regulasyon sa pagsasailalim ng komunikasyon sa bansa. Ayon sa Section 1 ng AWA, bawal sa sinuman sa ilalim ng batas na walang pahintulot mula sa kahit anong partido sa isang pribadong komunikasyon o usapan na gamitin ang anumang wire o kable o anumang kagamitan o sistema upang sikretong makinig, hadlangan, rekordahan o isave ang anumang komunikasyon o usapan. Sa kabila nito, ang Section 3 ng Republic Act 4200 ay naglalaan ng mga pagkakataon kung saan maaaring aprobahan ang paggamit ng wiretapping ng isang opisyal ng batas sa ilalim ng isang nakasulat na utos mula sa korte. Ang pag-unawa sa pribadong komunikasyon ay nagbibigay daan sa pagbuo ng tiwala at masusing ugnayan sa pagitan ng mga tao. Ito'y naglilikha ng lugar kung saan ang mga tao ay maaaring maging bukas nang hindi kinakabahan na mababahiran ang kanilang privacy. Bawat karapatang pantao ay may limitasyon. Mahalagang malaman ang iyong mga karapatan at kung hanggang saan ka lang. Huwag maging mangmang at piliing maging matalino sa iyong bawat hakbang. Muli, ako si Justin Pagatpatan. Hanggang sa muli.